Hello mga ka-teachers! Magpaparangking ka ba sa DepEd ngayon at hindi mo alam kung paano gumawa ng letter of intent? Ayan, kung ikaw ay magre-retain, so ano ang iyong gagawin? Ano ang ilalagay mo sa iyong letter of intent? So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. How to make a letter of intent. By the way, I have here the link sa ibabaw. Ilalagay ko yung link kung saan yung video ko on how to make a letter of intent. By the way, everyone, kapag gagawa ka ng letter of intent, di iba applicable ito, pero iba naman ay hindi. So, minsan, hindi mo kailangang habaan yung iyong letter of intent, everyone. Yung gagawin mo lang is ilalagay mo doon yung mga importante kasi yung mga nagbabasa na, like for example, the principal, the school division superintendent, of course, kapag mahaba, hindi masyadong lahat mababasa, hindi ba? So, brief but understandable. Okay? So, yun. But, applicable naman yun. Depende sa'yo kung pwede din naman na habaan o pwede naman na short lang. But, understandable and nandyan na lahat ng importance. Okay. So, how to make a letter of intent if you're going to retain your score. By the way, everyone, meron din akong link sa ibaba or sa ibabaw. Ilalagay ko yung link para naman mapanood ninyo. By the way, everyone, kapag magpaparetain ka ngayon, this is the updated for the 2026, everyone, and go on and so on na mga years. So, by the way, if magpaparetain ka, is dapat ilagay mo sa yung letter of intent na kung ano yung mga criteria na iyong i-retain. Like, for example, perfect mo na ang demo mo, so therefore, yung demo mo, ilalagay mo yung criteria. I would like to retain my scores last DepEd ranking, school year 2025-2026. So, with this criteria, okay, the following criteria, we have the rating, we have the demonstration teaching, we have the TRF, kung ano yung mga i-retain mo, dapat nakalagay sa yung letter of intent. And of course, everyone, lagyan mo na din na in-attach mo yung mga documents na kinakailangan nila o mga documents or updated documents na for evaluation. Okay? So, yun, everyone. Next is we have okay, so these are the tips that you need to know. Yun, sabi ko na eh. So, again, everyone, kapag gagawa ka ng letter of intent, maganda siguro na litan mo lang, pero nandyan na lahat ng mga kinakailangan ng mga nagbabasa sa iyong letter. Okay? And, of course, dapat, kapag mag-retain ka, ay dapat na lagay mo na yung criteria na i-retain mo para alam nila. And of course, dapat i-address mo yan sa iyong schools division superintendent. Okay? And of course, everyone is dapat may pirma sa ilalim. Yan. Nakadepende din naman yan, everyone. So, kung susundin niyo ang aking tips lang naman. Okay? So, that's all for today, everyone. Ilalagay ko yung link yan sa katapusan kung how to make the PDS or fill in the PDS na format. Ayan, kung paano tayo ba yan o hindi. So, that's all for today, everyone. Mag-subscribe sa ating YouTube channel kung nakatulong sa yung video na ito. And for sure, is madami pa tayong videos about DepEd ranking para makatulong sa iyo. And again, everyone, this information is nakadepende sa iyong division. Thank you.